blessed and wonderful morning, my beloved brothers and sisters in Christ. Welcome once again to our Sunday morning worship service. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa sa atin at maging sa mga kapatiran natin who are watching via FB live streaming. Blessed Sunday to every one of you. At welcome po natin yung pamilya ni Sister Lisa. They are joining us. Salamat sa Panginoon na kasama po natin. At mamaya magpipray po natin si Brother Joel sa kanya pong condition po dito sa hospital. At pagpray natin na maging maganda po ang resulta po ng kanya pong CT scan. Ganun pa man, tumayo po tayong lahat at tayo po ay sama-samang magpuri, umawit sa ating dakilang Diyos, sa ating pong pag-awit ng himno para sa Panginoon. Tawagin po natin si Brother John Ward Esguera. Isang mabiyaya at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating opening song, sabay-sabay po nating awitin ng hymn number 8 sa ating Kapampangan hymnal, Ing Lugod ng Jesus Kako. Ready now, sing! Talakad kumit mong dalang harap ng Jesucristo. Palukuwe umandapat, tusuko at marinat. King ligaya, King puso magbayo, maligaya. Ing lugod na pinesus, ing pengali na kingipa, kaburyan mo kaku. Ako ing inisip na King puso magbayo, ligaya. Ing lugod na pinesus, ing sala ko ating lungkot, tinggap ng parakaya. Kalbaryo namin bayaran, ing dus at kamatayan. Ing ligaya, King puso magbayo, maligaya. Ing lugod na pinesus, imamarap na kaya, lupa na kituna, kabala alam, kanta ko ing lugod na. Ing ligaya, saya king puso magbayo, ligaya. Ing lugod na pinesus. Magkaroon po tayo na ating pong pansariling panalangin sa ating dakilang Diyos, sa ating pong kinatatayuan. A reading from Psalm 103. Bless the Lord, all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, all my soul, and forget not all His benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thine diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowned thee with loving kindness and tender mercies,
who satisfieth thy mouth with good things, so thy youth is renewed like the eagles. Salamat, dakilang Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na tapat at totoo sa amin. Salamat sa mga mabubuti at magagandang bagay na patuloy po naming tinatamasa. Bagaman ang sitwasyon ngayon ng aming pong bansa at maging mundo ay may problema po sa krisis po ng langis. Pero nariyan pa rin po kayo na patuloy niyo pong ipinapadama ang inyong biyaya at pagpapala sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat sa iyong gabay, pag-iingat, at patuloy niyo pong pagbibigay sa amin ng buhay at kalakasan ngayong araw nito upang magamit po namin sa pagpupuri at pagsamba at paglilingkod sa inyo. Dalangin namin ang pagparito ng aming po mga minamahal na kapatid na dali niyo po sila na ligtas at payapa, at ang iba po naming mga kapatiran na hindi po namin kasama dito sa kapilya, sila po ay nagtatrabaho sa ibang bansa. We pray, Lord, na sila rin po ay makadalo through FB live streaming. Patawarin niyo po kami, dakilang Diyos, kung ano man nagawa po namin pagkakasala sa mga oras na ito, at linisin niyo po kami ng banal na dugo ng aming pong Panginoong Jesucristo. Ito ang aming pong panalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon Diyos sa tagapagligtas ng aming pong mga buhay. Amen. Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, it is now and ever shall be, world without end. Amen. Makakaupo na po tayong lahat at muli tawagin po natin ang ating pong tagapagpaawit. Magpatuloy po tayo sa pag-awit sa Panginoon sa hymn number 30 sa ating Kapampangan hymnal, Tunay Mabiyayay Kristo. Ready now, sing. Inyo si Pa, binye ni Jesus para lugod, magpatawad, meteking krus, tibus na ing sala, at mi bangon patunay mo na mabiyaya. Uling tunay, mabiyay Kristo, milako na ing takot ko, penibala kunangan kaya, anyang eni lumakad ko kaya bena, nung ingatan mingke kanganak kagalakan, pinking puso dapat migit ing kaligayan na balumong kang Jesus me dapat dalan. Uling tunay, mabiyay Kristo, milako na ing takot ko, penibala
lumakad ko kaya bena at kingaldo naning pagsubo masakit man makilaban kamatayan tagumpeng tune kalupa ng Jesu Kristo sublitang mie uling tune mabiyay Kristo milako na ing takot ko penibala kunangan kaya anyang eni lumakad ko kaya bena. Hiniling ko po na tumayo po tayong lahat at sama-sama po tayo magbasa ng banal na salita ng Panginoon na ating po matatagpuan dito sa aklat ng Proverbs chapter 11 verse 2 sa ating pong theme, Walking in Humility. We also like to invite our brothers and sisters in Christ who are watching via FB live streaming to join us reading the Holy Word of God. Proverbs chapter 11 verse 2. At yung wala pong mga dalang Biblia ay hopefully next Sunday ay makapagdala po kayo. Pero ganun pa man, meron tayo nakapost dito sa ating LED TV. Proverbs chapter 11 verse 2. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, begin. When pride cometh, then cometh shame, but the lowly is wisdom. God bless us sa reading of His holy word. Manatili po tayong nakatayo for our pastoral prayer. Tayo po ay manalangin. Sa iyo po dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagkatipon-tipon sa umaga na ito upang ikaw ay sambahin, luwalatiin, itaas ang iyong dakilang pangalan. Salamat dakilang Ama sa iyo pong pag-ingat sa amin, pagkilos sa mga nagdaang mga araw, sa mga selebrasyon na kung saan ay bahagi, Panginoon, ang iyong pong pagkilos, pagpapala sa mga kaarawan at pagiman sa kasalan. Salamat, Panginoon, sa iyo pong gabay, magiman po sa mga kapatiran na sila po ay iningatan mo, lalo na ang galing po sa malayong lugar, nakarating at ligtas, at gayon din sa oras na ito, na kami ay nagkasama-sama sa bahay-sambahan upang purihin ka. Lumalapit kami, Panginoon, na humihingi po ng kapatawaran sa iyo po, sa amin po nagawa. Kapatawaran, Panginoon, ako alam po namin, mahirap na ang aming po mga paglilingkod ay iyo pong tanggapin kung mayroon kami mga pagkakasala, kung mayroon kami mga karumihan sa aming po mga puso. Hugasan niyo po kami, O Diyos, ng banal na dugo ni Kristo Jesus upang maging karapat-dapat kami sa pagtanggap ng iyo pong mga salita, maging man sa pagpahayag po namin ng mga awitin at higit sa lahat ang aming pong mga panalangin. So umaga na ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo pong patuloy na pagkilos, bagamat na mayroon pong pangyayari sa aming pong mga kapatiran, pero alam po namin, Panginoon, hindi po ito dahilan na magkaroon kami ng ibang kaisipan, kundi magpasalamat, O Diyos. Salamat po sa iyo pong pagkilos, magiman po sa buhay ni Brother Joel Sagario, ang asawa po ni Sister Lisa Sagario. Bagamat siya po ay nagkaroon ng stroke, salamat, Panginoon, sapagkat siya po ay nandoon na nakakausap. Bagamat, Panginoon, meron siyang pinagdaanan na CT scan, ay alam po namin na ikaw, O Diyos, ang siya magbigay ng tamang resulta, lalo na ang anak mo na ito ay patuloy po magamit sa iyong gawain. Amin. Di po dalangin, Panginoon, na patuloy pinapasalamatan, maging man po sa protection mo sa mga nagdaang mga okasyon, gawain, O Diyos, na inyo pong ipinahayag sa amin
Salamat po sapagkat Ikaw, Panginoon, ang siya nagtuturo na kami kailangan magpakumbaba dahil Ikaw, Panginoon, ay may katangian na ito ay puno ng pagpapala at maging man sa amin ay handa kaming pagpalain kung makitaan nyo kami ng kababaang loob. Amin, Panginoon. Pinapasalamatin din sa inyo ang proteksyon nyo po, maging man ang pagkakaloob ng aming pangangailangan sa kabila na ang aming pong ekonomiya ay nariyan po ang pagtaas ng mga petrolyo, gasolina, ay marami mga tao po, kababayan po namin ang umaangal sa mahal ng bilihin. Ngunit dito po na Panginoon, pinapatunayan sa inyo, magiman po Panginoon ang inyo pong mga pangako na hindi nyo kami pababayaan o iiwan, na Ikaw ang magpupuno ng aming pangailangan araw-araw sapagkat Ikaw, Panginoon, ang aming Jehovah Jireh. O Diyos, kami po ay dumadalangin sa inyo na Ikaw po ang sumabigay ng sapat na lakas, maging po boses sa akin sa kabila ng pagkapaos ko kahapon. Ay nawa, Panginoon, hindi po tuhad lang na magamit niyo po ako, Panginoon, na maging daluyan po na iyo po mga salita. At bigyan niyo rin po, Panginoon, ng linaw ang aking pong sasabihin. Aking pong dalangin, O Diyos, maging man po ang iyo pong pagkilos sa paghahanda po ng magpapakasal mamaya sa katauhan po ni Sister Paula at saka ni Brother Samuel. We pray, Lord, na bagamat na mga kapatiran ay nandoon po sa kanilang mga kinaroonan ngayon, ay naabot din po kami ng ito po aming pong live streaming, dawa ay makasubaybay po sila hanggang na kami ay magkasama-sama din sa araw ng susunod na linggo. Lord, we pray also for this nangyayari pong graduation doon po sa Balas Elementary School na mga teachers po namin ay busy rin po sila sa kanilang mga kahandaan sapagkat kahit araw po ng linggo ay meron po silang sinasagawang pagtatapos. We pray, Lord, na maging maayos po ang lahat at maging man po bigyan ng pagkakataon ang mga kapatiran na sila ay patuloy magpasalamat at magpuri sa inyo sapagkat anumang mga karangalan na aming pong kanilang natanggap ay nagmula sa inyo. Lord, we pray also for the coming events ng aming pong iglesia, ang family retreat na gagawin po sa lugar po ng Suburbia sa araw ng Friday. We pray, Lord, ang iyo pong gabay, lalo na sa mga kapatiran na nagmula sa malayong lugar, makarating sila ligtas at payapa at makasama sa gawain at water baptism ang mga candidates, O Lord. Amin din po dadalangin ang aming pong 7 sayings na gagawin po sa araw ng Thursday. Nawa, Panginoon, ay maging ready po ang lahat ng speakers at maging man po ang tagapakinig na kung saan ay kami po isama-sama magpuri at aming alalahanin ang ginawa mo at magiman ang mga salita mo na binitawan sa krus ng Kalbaryo. Lord, we pray also for our service next Sunday, ang Easter Sunday, Lord, ang araw ng pagkabuhay, na kami ay magkaroon ng pagdiriwang sapagkat napakahalaga ang pagkabuhay ni Kristo ay tanda ng aming pananampalataya ay totoo at ang pangako ng Panginoon ay totoo na siya ay tunay na Diyos, nagkatawang tao. At nawa sa umaga ng oras na iyon, ng alas 5, ay hindi po kami magkaroon ng pagliban, bagkos ito ay aming gampanin sapagkat nire-ready niyo po kami, Panginoon, sa pagbabalik ni Kristo. Alam po na yung Panginoon, walang oras na kahayag, ngunit kailangan po kami maging handa at hindi po kami matulog, lalo na po sa aming pananampalataya. Salamat, Lord, sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa, maging man nag-celebrate ng kailang mga kaarawan at ang mga ilan pa na sa buwan na ito ng Marso. Pinupuri namin kayo, pinapasalamatan sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Only believe, only believe, all things are possible, only believe, only believe, only believe, all things are possible, only believe. Makaupo na po tayong lahat.
Kaya welcome po sa bawat isa at tayo po ay sama-sama magsamba bagamat yung aking boses ay nilalamig. No po, naalala ko nung ating Catholic Prayer Meeting sa tahanan po ng Del Rosario, sabi ko para namamalat ako, ay yun pala tuloy-tuloy na ito ay dumating po sa pagkapaos. Kahapon kasi meron kong kinasal, alas 3 ang usapan, pero nakapagsimula na kami mga alas 5 dahil sa init ng araw. At nabasa yung likod ko, sarap pa naman na uminom ng malamig, ayun. Habang nagsiseremonya, paos. At mamayang hapon ay ganon din, pero alam po natin ang Panginoon ang siyang patuloy magbigay ng lakas ng boses at maging manlinaw ng ating pong pangunawa o pakikinig. Kaya welcome po sa bawat isa at maging man po ating pong ang tabayanan, ang ating pong gawain po next week. No po yung ating Thursday ay 7 sayings po natin. Pero bago yan ay may prayer meeting tayo o wala na? Wala na po prayer meeting. Isagad na po natin ng Thursday. Ano po, no? Pahinga na po muna, sana makabawi yung boses ko. Ayan. Tapos Friday, ang ating pong start sa Suburbia sa ating family retreat ay alas 7. Dapat nandun na po tayo para po ang registration ay maging maayos. Pero ganun pa man, ang mga kabataan po, bantayan po natin, baka mamaya ay lumundag na agad sa swimming pool. No po, at meron po tayong 2 candidates po dito na kung saan ay sila ay mabaptize. Pero sa ating po mga outreaches, malamang ay meron din po, kaya tayo po ay sama-sama po doon. No, hayaan niyo po yung taas ng gasolina at ng diesel ay tayo po naniniwala na ang Panginoon ang siyang magpupuno po nito. Ang mga ibang lugar nga napupuntahan, ang mahal ng pamasahe, pero ito po gawain ng Panginoon. At ganoon din po sa ating Easter Sunday, and that is April 5. First Sunday po yon. Dahil po ito ay Easter Sunday, pagkabuhay ng ating Panginoon, ito po ay pag-alala. Hindi po taon-taon ng Panginoon ay nabubuhay. Minsan lang siya nabuhay at tuloy-tuloy po yon. Pero sa atin po bilang Kristiyano, ito po yung ating pag-celebrate. Sabi nga, kung may piyesta ang mundo, ito dapat ang Kristiyano nagpipiesta dahil ang ating Panginoon ay nabuhay naman muli. Amen po ba? Ngayon nga, dito po yan sa ating church, alas 5 po ng madaling araw. Nakakahiya naman na paglalabas tayo sa bahay. Nauna pa yung mga nasa Roman Catholic, may mga bit-bit na sila kasi ang iba ay madilim pa lang, may mga upuan na silang dala. Sa atin po, yung dalahin po natin, magdala po tayo ng ating pack breakfast. Okay, kape tinapay, wag po yung masyadong mabigat. Kasi po, nanaba na po yung iba sa amin dito sa sunod-sunod na mga okasyon. No po, yung mga taga-Kabalantian ay marami na pong okasyon. Kahapon may kasalan, mamaya mayroon din. Talagang ang ating Holy Week kailangan fasting po tayo. Depende po yan sa inyo, ano po. Pero ang ating Easter Sunday, magdala po tayo ng ating pong mga baon. Hindi naman po ito sa pilitan, pero mas maganda po na ating po may contribute. Ano man meron, huwag po natin sabihin na balakid po ito. No po, hindi po lunch ang ating dalhin, pang breakfast po. No? Lalo na yung madali lang pong matunaw sa ating pong tiyan. At pagkatapos po nito, yung mga adult po ay pag-after ng ating Easter Sunday, meron po tayong breakfast. Then after our breakfast ay doon po tayo magkaroon ng Sunday School. Para sa gayon, Sunday School po natin, descending po yung oras na makasama po ang bawat isa. Pero sa gabi po ay vesper service na po. Mahirap naman mag-sunrise service sa gabi, ano Brother Renz? Sunset service, hindi naman po pwede. Pero meron pa rin pong gawain sa mga ilan na hindi po makakasama.
Okay? Kaya yan po yung ating mga schedule. At ang Project 6 po, nagbigay po ng extension na invitation sa atin kung paano po pinagpala ang ating po mga kababaihan na pumunta po doon para po sa United Women Fellowship. Doon po sa Project 6 ay nag-extend po ng announcement si Atuloida this coming April, either April 30 at 28 to May 1. Halos isang linggo po ito, no? 5 days. 5 days ba? 4 days. Ayan. Tayo po ay naging partner ng Project 6 at inanyayahan po yung ating mga kabataan. Sapagkat yung ating pong kabataan ay meron din po mga struggle sa buhay. Hindi po ibig sabihin nakangiti ang mga yan, may problema din po. Upang sa gayon ay malagaan po natin, mailayo po sila sa mga kapahamakan, lalo na po sa mga nakalipas na mga taon, meron pong tinatawag na teenage suicides. No po, dahil sa mga depression, sa mga problema na kailang kinakaharap. At ayaw po natin na ating mga anak ay mapabilang po dito. Kaya meron po mga babayarin, ito po ay pagkain lamang po. No, yung kanilang meal ay 100. Bali 1,000 po ang registration. Kasama na po dito ang t-shirt. Kaya sabi ni Ate Loida na this 31 dapat may submit na yung listahan ng mga kabataan. Kaya lumapit lamang po kay Pastor Jeho, yung nais nyo po dalhin. Ang mga edad po nila ay youth po hanggang college. Pag ikaw ay single at gusto mong dumalo, kahit ikaw ay ang professional, okay lang naman po kung wala ka pang masyadong trabaho o ginagawa. Kaya yun po, napakahalaga po daw, yung renewal o yung natawag dito, continuing education for youth. Nandyan po, no? Security and significance. Kung paano po kami tinuruan ng Panginoon, and we believe ng mga kabataan. Although meron kaming mga tungkulin na ipaabot sa inyo, pero hindi pa po sapat yung aming kakayanan, kaalaman at materials para po sa pag-echo sa inyo ng mga lesson na ito. Kaya lumapit lamang po kayo kay Pastor Jeho para po sa sa camp na ito. At maliban din po dyan, may camp din po para sa ating Central Luzon at antabayan na lamang po natin ang announcement na ibigay po dito sa ating screen at maging man po sa ating GC. Okay? To God be the glory. Muli po nating awitan ng Panginoon sa hymn number 592, I Love to Tell the Story. Ready now, sing. I love to tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know 'tis true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story, more wonderful it seems than all the golden fancies of our golden dreams. I love to tell the story, it did so much for me, and that is just the reason
I tell it now to thee. I love to tell the story. 'Twill be my to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story, 'tis pleasant to repeat what seems each time I tell it more wonderfully sweet. I love to tell the story, for some have never heard the message of salvation from God's own holy word. I love to tell the story, 'twill be my theme in glory, to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story for those who know it best, seem hungering and thirsting to it like the rest. And when in sync of I sing the new song, 'twill be the old story that I have loved so long. I love to tell the story, 'twill be my theme in glory, to tell the old story of Jesus and His love. Purihin ang Panginoon Diyos sa mensahe po ng awit niyan. Tunay nga, kung meron tayong magagandang pangarap sa buhay, mas higit po natin pangarapin ang ibahagi ang mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoong Hesukristo. Tumayo po tayong lahat at sa ating pong paglilikom ng ating pong tithes and offering. Nandiyan po ba? Kaya tawagin po natin si Brother G and Sister Baby Manalang to please come forward to collect the tithes and offering. Let us sing our doxology and offertory. Ang Ama ay papurihan, Anak Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang sangkalangitan. Amen. Ang sabi sa Biblia sa Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. Truly, blessing will come if we only give. Dakilang Diyos na sa langit, marami pong salamat sa oras na ito na maging kabahagi po kami sa pagsamba, hindi lang po sa paraan ng pag-awit, pagpupuri sa inyo, maging sa pagbabalik na ikapu at kaloob. I pray, Lord, na itong mga salapi itong malilikom, ay patuloy po magamit ng ministeryo ng iglesyang ito sa pagpapalawig na inyong gawain, sa pag-abot na marami po mga tao ng mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoong Jesucristo. Sa pagkatunay nga, ang inyong pagbabalik ay nalalapit na. I declare the blessing and favor of the Lord be upon the jobs and businesses of our brothers and sisters in Christ here at FBCC Main, as well as our FBCC Church Outreaches. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. You may all be seated. At matapos na makolekta po ang ating pong tithes and offering, ay mapapakinggan po natin ang awitin po ng FBCC Choir.
ng Panginoon sa awitin ay nawit ng choir, Delight yourself in the Lord. Tunay nga po ang Panginoon ay nagagalak pag tayo po ay sumusunod sa kanyang kalooban. Ngunit, meron pong kalaban ang delight na ito. At ano po yan? Yung kabaliktaran po ng humility. And what is that? Pride. At yan po yung ating pag-aralan upang tayo po ay maiwas sa panganib na dala po nito. Sa aklat po ng Proverbs na binasa po natin kanina, ay sulat po ni King Solomon kung paano po tayo ay pinag-iingat. Sabi rito, when pride cometh, then cometh shame, but with the lowly in is wisdom. Okay? The perils of pride. Ano ba ang mga panganib na dala po nito? Okay, yung ating pong pointer. Yan po yung ating verse kanina. At sa Tagalog, sabi niya, ang panganib na dulot ng kapalaluan o kayabangan. Ito po ay hindi po maalis sa buhay ng tao sapagkat sa mensahe po natin na nakalipas, ang kayabangan ay galing sa langit. Hindi po galing sa Diyos, kundi ito ay nakita ng Diyos sa puso po ni Lucifer. Sa introduction po natin, sabi nga, Jesus was the most humble man who ever lives. Pasensya na po sa boses ko. And He calls us to have His mind. Ang Panginoon po, ang siyang makikitaan lamang po ng kababaang loob. Galing sa langit, pero siya ay nagpakumbaba. Hindi po ito likas sa tao. Sapagkat ang tao po ay sa kasalanan, nandun na po yan, nakaukit sa kanya pong puso. Hinihintay lang na ito ay mahinog hanggang lumabas po sa kanya. Pero sabi nga po dito, ito po yung kaisipan ng ating Panginoon na sa namang nais ni Apostol Pablo na atin pong laging ilagay sa isipan at sa buhay natin. Sabi nga sa aklat ng Philippians 2:5, let this mind be in you, who was also in Christ Jesus. Yung kaisipan na ito, hindi po kay Apostol Pablo, hindi po kung kanino man, kundi kaisipan ng Panginoon. Kaya ito po yung sikreto ng ating Panginoon kung bakit sa kanyang pamumuhay sa mundong ibabaw ay naging delight lahat ng kanyang ginagawa hanggang sa krus ng Kalbaryo. Bagamat siya ay Diyos ng katawang tao, pero si Satanas hindi po tumitigil para po ang Panginoon magkasala. At isa rin sa paraan ni Satanas na kanyang panunukso sa Panginoon ay ang Panginoon magmalaki. Magpakitihulog ka at iutos mo sa mga anghel na ikaw ay saluhin. Totoo po sa Matthew chapter 4. Pero hindi po yan ginawa ng Panginoon. Pero ang tao po mapanganib sapagkat maliit na bagay ay pwede niyang palakihin sa sinasabi po ng kanyang kaisipan, let this mind be in you. Ano po nasa mind ni Kristo? Humble, humility, spirit. Okay? Pangalawa, we must admit the struggles with pride that challenges us all. Ito po yung challenge sa atin araw-araw mga kapatid. Di ba? Pag meron kang masarap na ulam, binubuksan ang bintana para alam ng kapitbahay, masarap ang ulam. O kaya naman ay kung anong mayroong bago, minsan nilalakasan para sa gayon sabihin sa kapitbahay, meron tayo niyan. Kung hindi man po sa material na bagay, kundi maging man po sa kanyang sarili, makita po natin yung paraan na ginagawa ng kaaway, kung paano po yung pride naging struggles po natin. In 1 John chapter 2 verse 16, sabi nga, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Okay, thank you po.
Doon sa kasal, may nagbigay ng tubig malamig. Lalong namaos yung boses ko. Ayan. Okay, thank you very much. Yan po. Yan yung tatlong paraan o sangkap na ginamit po ni Satanas sa kanyang panunukso. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Kung ating tingnan ang aklat ng Genesis chapter 3, bago po nagkasala si Eva, ito ang paraan na ginawa ni Lucifer. Tingnan mo, masarap kainin, lust of the eyes. Pag kinain mo ito, malalaman mo, yan, hindi lamang na ito ay nakakabusog, lust of the flesh, lust of the eyes, at malalaman, mamumulat ang iyong mga mata, kapantay mo pala ang Diyos. Sa atin po, ganon din. Wala pong exemption. Kahit po pastor, kahit deacons, yamang tayo po ay dito po sa lupa. Nandyan lagi yung struggle natin sa pride. Kaya salamat sa Panginoon na binibigyan tayo ng mga challenges para lagi natin maisip, Lord, patawad. Nagkaroon na naman ako ng yabang. Di ba? Minsan po, yung mga kabataan natin, pag sila ay nag-recognition o graduation, talaga naman yung palakpak, di ba? With honor, high honor, kaya ating pong binabati yung ating pong mga kabataan na nagtapos po o na dumaan po sa kanilang recognition. Congratulations po sa inyo. Pero, ulit, wag po tayo magmalaki sapagkat ang ating karunungan galing yan sa Panginoon. Number 1, pride is defiling or dungisan. Ang nais po ng pride sa buhay natin, magkaroon tayo ng dungis. Yung mga damit natin, lalo na pag meron tayong lakad, ang damit mo ay puti. Ayaw mo na ikaw ay madumihan. Lalo na pag panahon ng tag-ulan, ayaw natin na ito ay matalsikan ng putik. Pag ang putik dumikit na po sa damit, malaki ang damit, kapiraso ang putik, ano po ang nakikita ng marami? Di ba yung mancha doon? Yung putik doon, yung dumi doon sa damit na yon, the same din sa buhay natin. Marami tayong ginawa para sa Panginoon. But when the Lord look into our heart, and if there is pride, naging madungis ang ating puso sa Panginoon. Yan po yung pangalib nito. Kaya sabi rito, pride is the way of the Lord, the world. Yan po ang daan ng mundo. At sila mismo, nagpo-promote po nito. Hindi pwede na hindi po mahayag. Bago mo tawagin ang speaker, katutak na introduction, di ba? Babasahin lahat. Kung kayo yung tawag dito, yung MC, halos 2 page yung pagbabasa. Tapos yung kanyang salita, kunti lang. Bakit po? Kasi nagpapalaki ng ulo, nagpapataas ng damdamin. Ito rin ba ang daan na dapat natin tahakin bilang mananampalataya? Hindi bali na tayo ay hindi makilala ng mundo sapagkat tayo nakakatiyak, kilala tayo ng Diyos. Anihin mo ang ganda ng pangalan. Yung mga nakadikit doon sa pangalan mo, pag impyerno naman ang iyong paruroonan. Huwag mong sabihin kay Lucifer, huwag mo akong ilagay sa mainit. Sige ka, bombero kaya ako. Pero wala ka namang dalang tubig doon. Di ba? Huwag mong sabihin si Satanas, huwag mo ako ilagay sa ganitong init na alab. Ikukulong kita, pulis kaya ako. Hindi pwede yun. Pero ang Panginoon po, tinuturuan tayo ng humility. At yan po sa mga talata na binasa natin kanina, pero kung ating pong balikan, ang sabi rito, love not the world. Ang sabi ni Apostle John, why? Bakit hindi natin mahalin ang mundo? Sapagkat ang ugat at ang sistema ng mundo, kayabangan.
Pag minahal mo ang mundo, nandun na ang bahid, ang mantsa, ang dungis ng kayabangan. Merong isang tao na tuwang-tuwa. Sabi niya, nakabili ako ng damit sa sales. Minsan ko to pinag-pray. Matagal ko to pinag-pray at dumating yung araw ng sales ay nakabili ako. Tuwang-tuwa siya. Kaya lang sa isang okasyon, marami ang kakulay at kapareho ng kanyang damit. Yung mga tao na yon na nakasama niya, namili din. Kung ikaw isa sa mga yon, siguro magtawanan kayo, di ba? Papasok kayo sa elevator para kayo naka-uniforme. Kasi galing sa mall. Sabi ng iba, di bali bumili ka na lang ukay-ukay, walang kapareho. Tama po ba? Walang kapareho, pero sa mall, may kapareho po yan. Pero ang mundo kasi, nagtuturo sa atin, pag mayroon ako nito, aba, iba ang dating. Pag mayroon ako nito, iba ang iniisip po natin. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Sabi po ni Apostle John. Bagamat siya ay nasa mundo, tinuruan siya ng Panginoon. Ito ang tinuro ng Diyos sa amin. Ang pag-ibig sa sanlibutan, nandyan ang mga bagay na ayaw ng Ama. Anong piliin natin? Pag-ibig ng mundo na ito ay nagbabago, kumukupa samantala ang pag-ibig ng Ama hanggang sa ating kaligtasan at higit sa lahat hanggang sa kanyang kaharian sa langit. For all that is in the world, the lust of the flesh, o ayan, pita ng laman. Ang sa mundo, ganyan eh. Wala tayong kasawaan. Meron ka na, kulang pa. Meron laging solusyon ang tao. Ang taas ng krudo, ang taas ng diesel, ang taas ng gasolina. O dumating, oy, magandang sasakyan yan. Hindi kailangan ng krudo, hindi kailangan ng gasolina o diesel. Ano yon? O, nakapaghanap na ba kayo? Nagpa-picture na ba kayo sa kotse na yon? Pero sabi ng iba, nakatipid ka nga sa krudo, pero ang kuryente, mahal din. Kaya lakad na lang. Yung lakad po kailangan, pero siyempre nakakaedad tayo, hindi na rin natin kaya. Pero alam po natin, hindi yan ang tagumpay. Sabi nga ng ilan, nung maliliit pa, nasubukan nyo ba na maglakad? Sabi nga ni Brother Ren sa kanyang mensahe, dati, yung kanilang bahay dati ay nasa San Vicente. Papasok sa eskwelahan, ang layo ng lakad. Para makapasok, walang absent. Sa atin, ang lapit lang, mag-i-e-bike pa. Di ba? Ang lapit lang, mag-i-e-bike pa, ayaw mapagod. Kasi po, pwedeng ipagmalaki, meron kang ganitong sasakyan. Lust of the flesh. Yung mga bagay na pangmaterial, mga bagay na ito ay pansamantala lamang. Maliban doon, pangalawa, the lust of the eyes. Hanggat nakikita mo, meron siya. Darating ang araw, ako din, magkaroon din yan. Pag mayroon na ako, ang sa kanya, luma na. Di ba? Hindi pa rin maalis sa isip natin. Magmalaki, magmayabang, kapalaluan. At gaya po na nabanggit natin kanina, and the pride of life. Bahagi yan, hindi lang yan season. Nandyan yan hanggang kamatayan. Minsan nga sa kamatayan, nagmamalaki pa eh. Gusto ko na ako ay ililibing o ilalagay sa kabaong. Yung transparent. Di ba uso na yon? Salamin, tapos may ilaw-ilaw pa. Sino po nangarap sa inyo ng ganyan? Ayaw natin, di ba? Kamatayan na yun eh. Pero kahit sa ganung bagay, may mga tao pa rin na nagmamalaki. Ang Pilipino, ayaw magpatalo.
Pero yung mga Arabs, kahit ikaw ay hari, pag namatay, within 24 hours, ililibing ka agad. Sa atin, dito po sa Pilipinas, minsan ang tagal ng burol. Pero sabi nga, nandyan pa rin hanggang kamatayan. Nandyan ang bahid ng pagmamayabang. It's not of the Father, but it is of the world. Hindi yan sa mundo. Kaya totoo po, nag-iingat tayo na magkasala. Pero yung ating isipan, yung ating mata, yung ating damdamin ay nakatuon sa paanyaya ng mundo. Wala sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Bagamat tayo ay mananampalataya, maaari masabi natin, Lord, parang malayo na ata ang aking fellowship sa iyo. Why? Instead that you delight yourself in the Lord, the perils of pride ang siyang nasa atin. Next, pride develops a heart that has turned to evil. Yung puso po natin, hindi po natin napapansin. Pasama ng pasama. Di ba? Kaya nga, kung sa damit natin, nag-iingat tayo na huwag tayo madungisan, huwag tayo madumihan, pero mayroong talsik na kung saan ay kahit lagyan mo na ng pabango, nangangalingasaw pa rin. Yung talsik ng pinagugasan ng isda, hindi basta-basta maalis yan. Di ba? Kaya maraming kabataan ayaw maglinis ng isda kasi hindi maalis ang lansa. Ang pride ay ganon din. Ang sabi sa aklat ng Mark 7:21-22, for from within, out of the heart of men proceed. Shortcut na lang po natin. Wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, and what next? Pride and foolishness. Yan po, kasama po yan. Package po yan. Huwag mo sabihin, hindi kasama ang pride. Nandyan po yan eh. Mula po sa puso. At ano ang ginagawa nito? Dinudungisan at binabaliktad niya na ang ating puso ay nagiging masama. Ito ang puso ng mundo. Ito ang puso ng hindi mananampalataya. Kailan mababago yan? Pag natagpuan niya ang kaligtasan kay Kristo at tayo ang makapagsabi niyan. Pero kapatid, ingat din po tayo. Pag nagsishare po tayo, kailangan ng ating buhay, bantayan po natin. Baka tayo ay magmalaki. Magiging katitisuran po yan. Yan ang sabi po ni Apostle Mark. Then pangalawa, pride is deceptive. Ano ibig sabihin? Mapanlin lang. Mapanlin lang. Or other words, madaya. Nagbabalat kayo. Akala mo ito, hindi pala. Hindi lamang dinudungisan ng ating buhay, kundi maaring tayo ay lilinlangin, dadayain. Ito ang ginawa ni Lucifer. At ang mahirap po dito, sabi nga, letter A, it cannot view others better. Pag mayroon kang yabang sa buhay mo, linlangin ka nito. Lahat ng tingin mo sa iba, ikaw ang magaling. Tama ba? Ganun eh. Nandun ka agad, ay salamat. Ako ang magaling. Minsan sa family matters ay napapag-usapan lang. Pag ang anak nagtagumpay, sino nagsasabi, anak ko yan? Sino po? Usually ay, mother, sorry po. No? Ito lang po yung mga nasa census. Sabi nga, pag ang bata magaling, sabihin ng nanay, anak ko yan. Pero pag nagpasaway ang anak, kanino? O yung anak mo. O yung, sabihin ng mister, bakit akin lang ba yun? Pero tanggap na namin. Lalo na yung dalawa kong anak, puro lalaki. At talaga nagmana. O yung pasaway. O sige lang. Pero salamat sa Panginoon,
sila ay naglilingkod at patuloy na binabago ng Panginoon. Ito po ang problema. Ang tingin niya sa iba, higit na siya ay mas mataas. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 3, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamagitan ng pagpapalalo o kayabangan, kundi sa kababaan ng pag-iisip. Ito yung kaisipan ng Panginoon. Kababaan ng pag-iisip na ipalalagay ng bawat isa ang iba na lalo mabuti kaysa kanyang sarili. Ito po yung nais ng Panginoon sa atin sa Philippians chapter 2. Pero ano po ang totoo? Baliktad eh. Dahil may pride, sinasabi niya na siya ay mas magaling kaysa sa iba. Pag mayroong tagapagsalita, ikaw na dati nagsasalita din, sasabihin mo, nako, mas magaling ako dyan, di ba? O yung mga bata, pagka nagkakaroon ng memory verse, sasabihin ng iba, mas magaling ako dyan. Pakitang gilas. Kaya pag mayroong mga program mga kabataan dito, hindi po siya magpapatalo. Sa kanta lang, lalakasan kasi mas magaling. Bata pa lang po yan. At yan ang delikado. Na tayo ay makitaan ng ganoong natawag na kapalaluan. Letter B, pride deceives us to trust in our own knowledge instead of loving and trusting God. Yan po ang sinasabi ng pride. Kaya mo yan. Meron kang ipagmamalaki. Ang tao po ganyan. Pero sabi ni Pastor Nesita sa amin sa Bible School, bagamat ang iba sa inyo may mas magaling sa akin, pero hindi yan dahilan na dapat pong ipagmalaki. Sino mang tao, anuman ang profession niya sa kanyang buhay. Example nga niya, isang dulas lang yan sa CR. Pag nabagok ang ulo mo, wala na yan. Totoo po. Sapagkat akala natin, dala na natin ang lahat ng kaalaman, pero sabi rito, dinadaya pala tayo. Bakit po? Ito yung pride eh. Magtiwala ka sa iyong karunungan na dapat tayo ay magtiwala sa Panginoon, sa kanyang pag-ibig sa atin. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 8 verse 1 to 3, sa verse 2 lang po tayo, kung ang sinuman ay nag-aakala na siya'y may nalalamang anuman, ay wala pang nalaman gaya ng nararapat niyang maalaman. Yan ang totoo. Akala mo marami kang alam. Nung narinig mo, wala ka pa palang alam. Nung kami sa Bible School, first year, halos talagang pakitang gilas. Lahat ng memory verse kasi kailangan yun eh. Sinasabi. Pag ang teacher nagsasalita, ang iba ay kinukontra ka agad. Pastor, mali yan kasi ang sabi sa akin ganito. Nagmamarunong. Pero katagalan, unti-unti nakikita niya, wala pa pala akong alam. Wala pa pala akong natutunan. Ngayon pa lang ako talagang totoong nag-aaral. Balikan po ninyo ang inyong mga pinagdaanan. Di ba? Sa negosyo, sabihin mo, ito yung i-negosyo ko dahil napag-aralan ko to. Magaling ako dito. Pero hindi lahat po naging tagumpay. Sa simulain pa lang may palugi na kaagad. Yung palugi na yon wala po sa kanyang kaisipan na siya ay malulugi. Pero po anong nangyari? Nagpatuloy doon pa lang siya magsimulang manalangin at humingi ng tulong sa Panginoon. Ito po yung panganib ng kayabangan. Inaalis mo yung karunungan na nagmumula sa Panginoon. Iniisip mo na mas magaling tayo kaysa Diyos. Yan ang kaisipan ni Satanas. Doon sa Isaiah chapter 14, lagi niya sinasabi, I will, 5 I will po yan. Ngunit sa puso niya, nakita ng Panginoon ang kanyang kayabangan, binagsak siya sa lupa. Na dati sa langit, binagsak sa lupa.
Pero ang kanyang ginagawa, pupunta sa ng langit para magsumbong. Panginoon, yung anak mo, halimbawa dyan ay si Job, di ba? Lagi siya pupunta sa langit, pero hindi po sa trono ng Diyos. Doon lang po siya magsabi, tingnan mo si Job, kaya siya nagtatapat sa iyo kasi pinupunuan mo ang kanyang pangailangan, alisin mo. Isusumpa kanya. Ngunit alam ng Panginoon kung ano na sa puso ni Job. At bagamat na siya ay nawalan, pero dumating ang panahon na binalik ng Panginoon doble pa yung pagpapala na iyon. Pangatlo po, pride is destructive. Ano ibig sabihin? Nakasisira. Wala pong tao na hanggang sa kanyang buhay na ang pride na ito nagpatibay ng kanyang tore. Wala po. Kung balikan natin sa Old Testament, si Nimrod, kanyang inutos sa mga tao, yamang tayo ay iisa lang ang tinig, iisa ang boses. Magtatayo tayo ng muog o tore, abot ang taluktok sa langit. Nagmalaki, abutin ang Diyos. Pero hindi po natuloy. Bakit po? Mismo ang Panginoon, nakita niya ang kayabangan mayroon sa tao na ito. Kaya binago ang salita. Yung iisang lingwahe ay nagkaiba-iba. Kaya ang tao po hindi nagkakaintindihan. Kaya minsan po sa ating relationship, number 1 po na ginagalaw ni Satanas, communication. Pag ang communication ay hindi po nagkakaintindihan, ayun na, nagkakaroon na po ng alitan. Sabi sa Proverbs 16:18, ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. Kaya pinag-iingat po tayo. Mataas ka, palalo ka, mapapahamak ka rin. Mapagmataas ka, babagsak ka rin. Kaya marami po mga tao na ganyan. Na nagyayabang. Siguro may kilala kayong pastor sa abroad, pero pinakita sa internet. Ang daming simbahan, ang daming membro sa simbahan niya. Halos nandoon ang lahat. Pero one day, merong tao doon na maril. Siguro kilala nyo yung tao na yun. At mayroon pong usapin pa rin hanggang sa ngayon na ang gawain, hindi ko alam kung nagpapatuloy pa. Bakit merong ganyan? Di ba simbahan yon? Akala lang natin dati ang pamamaril ay sa paralan lang. Pero hanggang sa simbahan pala. Bakit po? Baka meron ng pagmamalaki. Kaya gusto ng Panginoon sa buhay natin, kababaang loob. Kung mayroong tao na sa kwentuhan pa lang o galit, mataas ang boses, anong sabi ng Biblia? Hinaan mo, babaan mo ang boses mo. At yung mayroong mababang boses, mapapahiya yung nagmamalaki. Totoo po yan. Sapagkat kawawa naman. Kahit yung mga tao nakikinig, sasabihin nila, yung kausap tahimik lang pero siya ang lakas ng boses. Ganon po eh. Pagka merong taong kausap tapos meron siyang kilalanan sa gobyerno, mataas ang boses, ipinagmamalaki niya yon. Pero sa gobyerno po, pag tanungin mo, kilala mo ba ito? Ay tuluyan nyo. Hindi ko yan kilala. Pwede ka palang itanggi, mga kapatid. Kaya ito po, mapanira. Sisirain tayo ng kapalaluan. Sabi nga sa Proverbs 18:12, bago ang pagkapahamak ay pagmamalaki ng puso ng tao. At bago ang karangalan, ang pagpapakumbaba. Kaya kung gusto natin maabot ang karangalan, saan po nagsisimula? Sa pagiging mababa. Marami po maging successful sa kanila pong mga trabaho. Nagsimula lamang po sa mababa. Pero minsan nakakarinig tayo from
rag to riches, meron din riches to rag. Hindi alam ang pagsisikap ng magulang, lalo na ang mga anak lumaki, mayaman na, lumaki, mayroon na silang karangyaan. Pero pagdating sa anak na siya magmamanage, hindi niya alam kung paano niya ito itaguyod. Unti-unti nawawala yung kayamanan na yun. Pero sa kababaan, diyan ka magsimula. Makikita mo ang kahalagahan po ng blessings. Kahalagahan na tayo po'y magtiwala sa Panginoon. Kakunti na po natin ang Biblia. Halos po ang mga tao na naglingkod, kumilala sa Panginoon, sa mababa nagsimula. Si Lazaro, binabaliwala lang ng mayaman. Ngunit nung dumating sa kanila ang kamatayan, doon nalaman ng mayaman sa aklat ng Luke chapter 16, wala palang kwenta ang kayamanan pagdating sa kabilang buhay. Samantalang si Lazaro, siya ay nasa sinapupunan ni Abraham. Makita po natin dito, pride destroys a proper view of self. Hindi lamang po ito ay pumipinsala, nagbibigay dungi sa puso, kundi ang buhay mo unti-unting sirain nito. Siguro mayroong mga tao na nakatatak na sa isipan ninyo, pag siya ay makita mo, naku, magyayabang na naman yan. Tingnan niyo po sa panahon ng eleksyon, sa panahon ng campaign, lahat nandoon, payabangan. Nandoon lahat. Akala mo ang lahat ng talino sa kanya. Pero makikita po na pagtapos ng campaign ay lumalabas kung ano ang tunay na ugali. Sabi sa Jeremiah chapter 10 verse 23, O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Sabi po ni Prophet Jeremiah, ang tao pag naglalakad na kunwari siya ay humble, hindi yan sa kanyang sarili, may tinatago yan. Hindi para sa taong lumalakad ang matuwid o ang pagmatuwid ng kanyang mga hakbang. Kunwari matuwid ang kanyang lakad, ingat po tayo. Minsan yung mga scammer, ganyan din, di ba? Kunwari ay magpapakilala, aba, mababa ang loob, pero pag wala kang Holy Spirit, madali kang madaya, madali kang lukuhin ng mga ito. Letter B, pride destroys a proper view of others. Hindi lamang sarili mo ang sinisira mo, pati ang iba rin. Ang sarili mo di mo pinapansin eh. Kasi itinataas mo. Pero sa buhay ng iba, sirang-sira ka na. Ikaw naman, sinisira mo ang iba. Sabi sa Luke 18 verse 9, at kaniyang sinalita naman ang talinhagang ito sa nagsisiasa sa kanyang sarili. Ano po ito? Na nangagpapangarap na sila'y matutuwid at pinapawalang halaga ang lahat ng mga tao. Ito yung sabi ng Panginoon. Malaki ang tiwala sa sarili. Pinapalagan ang sarili niya. Pero ang tao, baliwala sa Kanya. Baliktad po sa Panginoon. Si Kristo po, maganda ang Kanyang kalagayan sa langit, bumaba para tayo ay iligtas. Pwede po siyang humiga sa malambot na higaan, pero pinili niya na mamuhay kasama ng Kanyang mga alagad, pumaroon sa lugar na kung saan ang tao umaasa na Kanyang tulungan, pagalingin, bigyan ng himala, pakainin, sapagkat yun ang puso ng Panginoon. At ito po ay paalala sa atin mga kapatid. Meron na ba nangyari sa atin sa bagay na ganito? Minsan meron magsabi sa atin, kapatid, nasobrahan ka ata sa sinabi mo sa tao na yon. Masakit ang sinabi mo, yung kanyang ganti ay ganito. Kulang pa nga yun eh. Di ba? Kulang pa nga yun. Dila lang ang walang latay. Mabuti ang dila nakatago. Kayabangan na lahat ay kaya niyang magawa.
Pero maaari nakalimot siya na ang buhay po nating kapatid galing sa Panginoon. Paano tayo lumakad na mayroong kababaan? Ating iwaksi ang kayabangan. Hindi naman po pwede na yung buhay natin, ilagay na lang natin na nagkukunwari, yabang din yun. Tingnan po yung nagmamalimos. Naisip ba nila na maligo? Meron po nagbigay ng damit sa mga nagmamalimos. Hindi po sinuot. Mas gusto niya siya ay mukhang kawawa, di ba? Pag siya ay mukhang kawawa, kakaawaan mo. Pero yung awa na binigay mo, hindi pinahalagahan. Kaya dito po sa syudad ng San Fernando, ay meron po tayong batas po dito na kung saan bawal maglimos. Kaya minsan nag-iisip ang tao, bawal pala magbigay ng limos, pero bakit hindi hinuhuli ang mga naglilimos? Marami sila eh. Ikaw sa kotse, magbigay ka ng pera, maya-maya merong maghihinto sa iyo. May multa. Bawal. Yan po yung gustong ipahayag ng ating pong syudad. Pero sa atin po una, yung ating pong may tulong panalangin, pagkain, lalo na po sa nangangailangan, pero sa atin po bilang mananampalataya, huwag po nating kasawaan na tayo ay tumulong sa ating mga kapatid. Kaya akala natin, ito lang yung mga kapatid na pinagpipray, yung may sakit sa dialysis, may sakit sa cancer, pero meron po mga sakit na minsan nakatago lang. Yung high blood, sakit sa puso, di ba? Yan po ay nakakatakot. Pero ang tangi po natin gawin ay magpakumbaba sa Panginoon. Ang kanyang tulong ay kanyang nilalahad sa mga may kababaang puso. Sa ating pong pangwakas, sabi rito, God resisteth the proud, or resist the proud, but gives grace to the humble. Maaari sa panalangin ay, Lord, bigyan mo ako ng biyaya. Lord, bigyan mo ako ng iyong karunungan, iyong kalakasan. But God will answer us if we are humble. Humble in the sight of God. 1 Peter chapter 5, verse 5 to 7. And only by humbling ourselves to God will He lift us up. Sabi nga, ibaba mo yung sarili mo, ibaba mo yung kalooban mo, ang Panginoon magtataas nito sa iyo. Tingnan po natin mga kapatiran, sa kalapong mga negosyo, kabuhayan, sa palengke, minsan nandoon po na ang tao ay may mga binibigay sa mga tao na, o sige, ganito na lang para maging suki. Pero sa mga mananampalataya, nandun po yung kanilang pagpaparaya. Maaring sabi ng iba, malulugi ka niyan kasi yung binibigay mo mababa. Pero tingnan po natin yung mga kapatiran po natin nagpapatuloy. Bagamat nahinto po sila ng panahon ng pandemic, hindi po sila pinagkulang ng Panginoon. Kayo rin po mga kapatid. Mga kabataan po natin nag-aaral. Totoo po, mahalaga na ikaw ay humangad. Pero yung paghangad na yan, wala pong kayabangang halo. Paghangad na ang paglilingkod sa Panginoon, Lord, pag binigay mo sa akin ang posisyon na ito, sa paglilingkod ko, ito ang aking magiging ganti sa iyo. Hindi po minsan, tuloy-tuloy po yan. Sapagkat hindi po kalugihan maglingkod sa Panginoon. At ito po ang nais ng Panginoon sa buhay po natin. To God be the glory. Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Tunay nga po, Panginoon, ang iyo pong kaisipan ay nais mo na ipahayag sa amin. Gaya po sa sulat ni Apostol Pablo, na magkaroon kami ng kaisipan gaya ni Kristo, kaisipan ng kababaang loob, at ang kayabangan ang siyang kabaliktaran po nito. Hindi po kami makaiwas sapagkat kami ay dito po sa lupa. Nariyan ang panunukso ng kaaway, the lust of the flesh, the lust of the eyes,
and pride of life. At ito, Panginoon, nagdudulot sa amin ng malaking panganib, malaking kapahamakan. Hindi lamang ito ay nagbibigay ng bahid sa amin o dungis, kundi sinisira po kami. Maging man po ang aming kapwa, ni minsan mula sa aming puso, sa aming kaisipan na walang pagbabago, ay nandun, Panginoon, na kami ay nakakasira pala. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Sa mensahe na ito, tulungan kami na sa pag-alala po sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, sa darating po na Huwebes Santo, sa aming pong 7 last word, ay makitaan kami, Panginoon, ng seryosong pagkilala sa kababaan na ginawa ng aming Panginoon. Hindi po ito kalugihan, kundi ito'y tagumpay. Maaari kami pagtawanan ng mundo. Bakit namin ginagawa ito? Pero ikaw, Panginoon, ang aming dakilang Diyos, ang siya nagbibigay ng parangal sa iyo pong kaharian sa langit. Pagpalain niyo kami, ingatan kami, gabayan kami, maging man po sa mga tagumpay na aming pong matanggap. Sa iyo lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Makupo na po tayo. Amen. Praise the Lord sa napakaganda pong mensahe at ito po ay isa pong paalala sa atin habang tayo po ay umaasenso at umaangat sa ating pong buhay ay palagi po tayo magpakumbaba. Kasi the more tayo umaangat at umaasenso sa ating buhay at tumatalino at dumudunong, ang kaakibat palagi at bumubuntot ay kayabangan. No? Kaya sabi nga ng mensahe ng last Sunday, stay humble. So siguro pamilyar po tayo doon sa Titanic, di ba? Anong sabi? Sabi nga ng mga tao, no? Ito ba'y sinabi daw ng kapitan na si Captain Edwards John Smith or yung shipbuilder, no? Even God himself could not sink the Titanic, no? Kasi ang Titanic, sabi nila, unsinkable, no? Nung naglayag siya, I think from New York going to England, nadali siya ng iceberg, no? Lumubog. So ngayon, totoo ba yung sinabi na unsinkable? Hindi. Lumubog din, no? So totoo yun. Pag tayo ay nagmamayabang at nagmamataas, babagsak tayo ng Panginoon. Kaya nga, palagi natin sabihin, to God be the glory. Amen? Ha? Yun ang palagi sabihin natin, to God be the glory. Masanay po tayo doon. Kasi pag hindi natin nasasabi to God be the glory sa mga papuri, parangal, at naabot natin sa buhay, may tendency. At in tendency, magmayabang tamo. At intensity, magmaragul tamo, no? At ayon na ayon ng Diyos, numero 1 ang kayabangan. So, sa oras po na ito ay makakarinig po tayo ng special number na magmumula po sa Manalang family, pero I think Sister Baby Manalang po, no? Yung aawit po para sa Panginoon. Paalala po pala, no? Yung mga sobre po nyo para sa ating family retreat. Kasi next week po, magsha-shopping na po kami, no? Sa mga pamimigay po natin, no? So, pakiabot na lang po kay Sister Baby po, no? Yung mga hindi pa po nakapag-commit po, nakala po mga envelopes, nandiyan po Sister Baby. Tawagin po natin siya para sa special number. They called him Jesus. He came to Good morning po sa lahat. Solo flight na naman po. Wala mga family po. Salamat po sa Panginoon at kahapon po nag-birthday yung apo ko. 3 years old na. Masaya naman po dahil yung pinuntaan namin pambata. Kaya pag-pray natin si Andrew na kung anong kalooban ng Panginoon. Kasi dami niya pong hindi niya alam kung saan siya mag-aano. Pero sa kasalukuyan po, nagtatrabaho din po sa dati niyang trabaho. Tapos on-call po sa mga ospital, sa Heart Center, sa Makati at saka sa Quezon. Kaya
sabi ko nga sa kanya kung anong plano ng Panginoon. Kasi ang ano niya talaga, gusto pong mag-abroad. Yung good health namin palagi, Lord, sana po panay good health yung pamilya ko at mga apo ko. Dalain ko rin po dahil marami na ng family retreat sa Friday po. Yun, sa biyaya ng Panginoon, may katulong naman po ako mamimili. Minsan kasi nawawala ng boses, ubo. Kahapon nga, medyo siguro dahil mainit, lumabas kami, umubo na naman ako at saka parang nawawala ang boses. Sabi ko, special number namin bukas makakanta ako, baka wala na naman ako boses. Pinag-pray ko sa Panginoon na kahit konti magka-boses ako para makapag ng special number po. Kaya yun, pasasalamat sa Panginoon, pang araw-araw niyang God provided yung aming tindaan, kahit mahina, pero siyang nag-aano sa mga financial namin pang araw-araw, tsaka yung family namin, good health. Pasensya na po, kanina lang ako nag-practice, medyo sasabay na lang po ako. God sent His His Son, They call me Jesus. He came to love, heal and forgive. He live and die to buy my pardon. An empty grave still prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, our fear is gone. Because I know hold the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet they hold a newborn baby, fill my bright and joy they give. But greater still, they call assurance. This child can face a certain day because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, our fear is gone. Because I know hold the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day, across the river, feel the love within my faith. And then as death gives way to victory, I see the light of glory, and I know He lives. because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, our fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Thank you po.
Amen. Praise the Lord for that wonderful song. Yung pala yung dahilan, no? Kung bakit si Jesus ay muling nabuhay sa mapatay para alisin niya po yung takot po sa atin, no? Kasi ang number one talagang takot ng tao, yung kamatayan. And that's the reason why Jesus Christ was risen from the grave, ay para alisin ang takot at pangamba ng mga mananampalataya patungkol sa kamatayan. And no doubt, no, it was proven. Even the disciples, when they saw Jesus Christ was risen from the grave, they are not afraid to face death, no? Because they knew that when they die, they will be risen again or resurrected again. So salamat po sa napakagandang mensahe na awit niyan at I declare God's blessing and favor be upon the Manalang family. So batiin muna natin, no? Belated happy birthday, no? Kay Brother Daryl Malonzo and kay Christine Daniela Manalang, yung kanya pong apo, no? Naintriga ako. Ano kaya yung magandang lugar na pambata ni pinuntahan nila, no? Na nag-enjoy siya. Okay? At sa 31, no? Birthday ni Brother Samuel Dizon. Kaya double celebration po, no? Kasal niya at the same time birthday na niya, no? So, purihin po ang Panginoon. So, paalala po sa bawat isa sa atin, there will be no prayer meeting on Wednesday to give way for the 7 saints para maihanda po tayo on Thursday, no? That is 6 a.m. in the morning po. So hopefully we'll be finished by 8, no? And we'll have our breakfast here, no? Sa Webes. Mas maganda siguro ganun na lang yung gawin natin kasi nangyari pagka biniyernes natin yung 7 sayings, wala na yung mga tao, no? Napagod na, konti na lang yung bumabalik. Kaya maganda muna na, you know what, alalahanin muna natin ang ginawa ni Kristo bago tayo magkaroon ng kasiyahan sa ating retreat. At yung ating 7 sayings ay 5 a.m. in the morning ng April 5. Don't forget po, no? Attention po sa mga kapatiran natin na afternoon worshipers, no? We'll be having no Vesper service sapagkat lahat po kami, no? Karamihan po dito, kami lahat ay tutungo doon sa kasal, no, ni Brother Sam and Sister Paula Dizon, no? Soon to be Paula Dizon, mamaya. Okay po, so wag po natin kakalimutan yung mga announcement mo na yan. Tunay nga napakabuti ng Panginoon sa ministeryo at gawain po ng ating iglesia. God gave us a lot of ministries wherein we can involve, no? Binigyan tayo ng Diyos sa maraming ministeryo na pwede tayo mag-involve, especially us, mga retired, no? And soon to be retired, no? Ito po yung magandang retirement, no? Sa buhay, yung paglilingkod sa pay. Bakit? Ala ka na isipin, no? You will receive your pension monthly, no more stress, no? Wala ka nang habulin pa ng mga trabaho. All you have to do is to serve the Lord, di ba? No? Yan po yung maganda pong Kaya minsan mga kapatiran, saan kaya pagkatapos ng retire? Saan kaya ako pwede? Ang pwedeng punta mo, maglingkod sa Panginoon, no? Yan yung pinaka-ending ng buhay ng isang mananampalataya na retired na paglilingkod sa Panginoon. Kasi maganda po na sa retirement age po natin or retirement period po natin, nawa nagsuserve tayo sa Panginoon. Kung tayo ay hindi pa talaga fully nakapag-serve ng Panginoon, nung tayo po ay kabataan pa. So tunghayan po natin sa umagang ito kung papaano kumilos ang Panginoon sa kanyang ministeryo at iglesia ng First Baptist Church of Cabanatuan. Panoorin natin sa ating LED TV.
maraming po salamat sa inyong pakikilahok at pagsuporta sa ministeryo ng Iglesia ng First Baptist Church of Cabalanjan. What are we waiting for, no? Diba? Let's get involved, no? And participate in the growing ministry of the Lord in our church. I declare the blessing and favor of the Lord be upon us all. To God be the glory. Tumayo po tayong lahat at tawagin natin si Brother John Ward para sa ating pong closing hymn. Para po sa ating closing song, awitin po natin ng ating theme song for this month of March, Have Thine Own Way, Lord. Ready now, sing. Have Thine own way, Lord. Have Thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after Thy will, while I am waiting, yielded and still. Have Thine own way, Lord, have Thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now, as in Thy presence humbly I bow. Have Thine own way, Lord, have Thine own way. Wounded and weary, help me, I pray. Power, all power, surely is Thine. Touch me and heal me, Savior divine. Have Thine own way, Lord, have Thine own way. Hold o'er my being, absolute sway. Fill with Thy Spirit, till all shall see Christ only, always living in me. Pagkatapos po ng ating prayer ay ang mga bata po meron silang Sunday school. Sa adult po ay wala po muna, pahinga muna yung boses ko. Let's pray. Salamat po dakilang Ama sa iyo pong biyaya sa amin. Nang iyong paraan ang siyang aming pong sundin, hindi po ang aming sarili. Sapagkat kami Panginoon ay may mga struggles na aming pong napagdaanan, lalo na ang udyok ng kaaway na kami ay magpalalo, magmalaki, magmataas. Tulungan niyo kami, Panginoon, na kami magtagumpay mula rito. Salamat po sa kaisipan ni Kristo na siya naman ipinahayag sa amin ni Apostol Pablo na ito ang aming pangarapin, aming matutunan na magkaroon kami ng kababaang loob sapagkat ikaw, Panginoon, ang siyang aming pong tagumpay.
Ingatan kami, gabayan kami, pagpalain kami. Sa pangalan ng Diyos Ama, na siya aming pong kalakasan, tagumpay, at sa biyaya ng aming Panginoon Kristo, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, sumayin amin lahat ng mga biyayang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.